Villatema Aceves. Amen, sis? Para po sa mensahe ng Panginoon. Amen po? Amen, Nay. Purihin ang Panginoon. Sabi ko na nga ba eh. Sabi ko na eh. Kaya kaya ganun ang nangyari. So purihin po ang Panginoon. Isang mapagpalang umaga po, gabi sa inyong lahat. Nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi bago pa maganap, alam ko, basta may mangyaring alam ko, parang ganun na, ay, yun po, yun lang ang, napakabuti sa Diyos na hindi niya tayo pinababayaan, hindi niya tayo pinagkukulangan. Since nakapag-pray na po ako kanina, anyayahan natin yung Lord, yung presensya ng Panginoon kasi I hope and I pray na huwag kayong malito, no? Kasi ayaw ng Diyos na malito tayo dito sa mundong ito. Ayaw niya tayo ma-drip away, no? Ayaw niya tayo maligaw. Kaya may mga bagay na maaaring feeling ninyo, magiging importante sa inyo yung pagpapahayag ng Panginoon. Yung iba naman, parang siguro iniisip nyo, bakit kailangan ko tong pag-aralan? No? Kasi ang dami na pong naliligaw ngayon. Ang dami ng mga tao na dahil hindi mo alam, no, iniisip mo na witchcraft. Kasi hindi binigay sa'yo abilidad para maunawaan. No? Dahil hindi mo naiintindihan yung spirit realm, dahil hindi mo naman inaalam at kinikilala yung Espiritu Santo, marami kang bagay na hindi mo higit na nauunawaan. Kaya kung ano lang ang kayang abutin ng isip mo, ng mindset mo, no, yun lang yung alam mo. No, kaya ngayong gabi na to, ngayong hapon na to, no, gusto po ng Lord na naniniwala ako na kaya niya to sinabi sa akin kasi gusto niyang malaman, no, na may mga helper pa tayo. Na may helper tayo na nilagay ng Lord sa buhay natin po Kaya ngayon pag-uusapan natin yung about sa angel. Pag-uusapan natin yung about sa angel. Kung tatanungin niyo po ako kung ilang taon na ang angel, hindi ko rin alam. Pero sinagot ng Lord 'yon. Makikita natin sa sa Job 38, 1 hanggang 7, kung may mga Bible po kayo, pwede nyo po bang basahin yung Job 38, 1 hanggang 7? Ano ngang verses? Job? 38 po, 1 hanggang 7. Job 38, 1 hanggang 7. Amen po. Sabi po dito, pagkatapos nito, sumagot ang Diyos kay Job sa pamagitan ng malakas na bagyo. Sino kang mag-aalinlangan sa aking kaalaman? Lalo lamang lumilitaw ang iyong kamangmangan. Tumayo ka riyan at magpakalalaki. Tanong ko'y sagutin, ikaw ay magsabi. Nasaan ka nang likhain ko ang mundo? Kung talagang may alam ka, lahat ay sabihin mo. Sino ang nagpasya tungkol sa lawak nito? Sino ang sumukat? Alam mo ba ito? Sino ang may hawak ng mga haligi ng mundo? Sino ang naglagay ng mga panulukang bato? Noong umagang iyon, ang mga bituin nag-awitan at ang mga nilalang sa langit sa tuway nagsigawan. Sino ang humarang sa agos ng dagat nang mula sa kalaliman ito'y sumambulat? Hanggang 8 lang po, sis. 7 lang po. Hanggang 7. 7 Pakibasa lang. mo nga dulo. Pakibasa mo nga 7, number 7. Noong umagang iyon, ang mga bituin nag-awitan at mga nilalang sa langit sa tuway nagsigawan. Amen. Amen po, sis. Praise the Lord. So, kung makikita nyo po doon sa Job 38, sa pinaka number 7 niya, makikita mo doon, anong sabi niya? Mga nilalang ng langit ay nag-awitan. Na po? Sabi niya doon, pag sa English mo siya, while the morning star sang together and all the angels shouted for joy. Na sino ba yung tinatawag natin na morning star? 'Di ba si Lucifer po yung tinatawag na morning star na po? 'Di ba? Son of morning, 'di ba? Son of morning or morning star, na po? Kasi it is the same. 'Yun po ang tawag kasi nila sa statement ng mga angel na sa langit. No, 'yun ang tawag nila sa kanya. Pero hindi 'yun ang pinag-uusapan natin. Ang pinag-uusapan natin kung ilang taon yung angel, no? Ibig sabihin from the beginning of the world na ginagawa pa lang ang mundo, na po, andun na ang angel.
Amen? Nandun na sila. Okay? Sabi nila, while the morning stars sang together, all the angels shouted for joy. 'Di ba? Habang ginagawa ng Lord, magliwanag, 'di ba? In the beginning, liwanag. Yes, sisigaw na sila, "Woo! Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!" Nagaganon na, nai-imagine ko po yung mga angel na nagsha-shouted sila. Tapos yung iba umaawit, "Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!" 'Di ba? Ganun sila, nagre-rejoice sila habang naglilika, magliwanag, 'di ba? Lagyan ng bituin, lagyan ng dagat, 'di ba? Habang yung mga anghel nag-aawitan sila. So, from the beginning, nandun na angel. Mas matanda pa siya sa'yo, mas matanda pa sa akin. Na po, hindi pa na-form ang mundong ito, nandun na angel. Okay? Na po, they are eternal. Okay? They are eternal. Lahat ng creation po, lahat ng creation ng Panginoon, ano po, dito sa lupa, maglalaho. 'Di ba? Hindi sila everlasting. Hindi sila katulad ng angel na nag-e-everlasting sila. They are eternal. No? Creation nila ng Lord, eternal. No po? Yun yung taon nila. Kung tatanungin niyo ako ilang taon, yun ang sabi ng Lord. From the creation, buhay na ang mga angel. Ginawa na sila ng Panginoon. Okay? So, ang tanong, bakit kailangan gawin ng Diyos ang mga angel? 'Di ba? Ito yung ayaw ma-miss sa atin ng Lord. No? Kaya wag niyong i-miss yung opportunity, no, na gustong ibigay sa atin ng Lord na po para ma-ordain sa iyo at sa akin yung bagay na gusto niyang malaman mo. So hindi aksidente na nandito kayong lahat, no? Dahil kayo yung pinili ng Diyos na makaalam ng bagay na to. Okay? So there's an angel, 'di ba? Na pinagkatiwalaan ng Panginoon para bantayan tayo, no? Para maipaunawa sa atin na hindi lahat ng bagay, 'di ba? Hindi lahat ng bagay ginagawa lang ng tao naturally. Okay? May mga bagay na inuutos ng Lord through angel para malaman mo at malaman ko. Okay? So, makikita natin dito, kasi marami na ngang bagay dito sa mundo, no, katulad na napag-uusapan kanina, dahil hindi kayang abutin ng abilidad mo. Yung salita ng Diyos, hindi ibig sabihin hindi yun totoo, kapatid. Hindi dahil hindi pinagkaloob sa'yo na maunawaan mo, 'di ba? Yung gustong ipahatid sa'yo ng salita ng Panginoon, hindi ibig sabihin fake na sila o fake na kaming mga nagtuturo. Dahil hindi inabot ng ability na meron ka sa meron ako. 'Di ba? Na pinagkalooban ako ng Panginoon na malaman ko yung mga ganitong sikreto ng Biblia, no? Pero hindi ko para angkinin or solohin ko. Kaya ako ipinapahayag po ngayon, no? Kaya lang hindi napunta kay Kuya James, hindi napunta kay Kuya Vicente, 'di ba? Ipinahayag po sa akin ng Panginoon para ipahayag ko sa inyo, para hindi nyo ma-misunderstanding, no po, yung mga bagay na nagaganap sa mundo na pinapakilos niya sa pamamagitan ng mga anghel. No, para hindi nyo isipin na may mga kapangyarihan lang na nalaman nyo, pinagbibintangan na natin, demonyo sila, 'di ba? Dahil hindi pinagkaloob sa iyo yung gift. Okay? There's a gift, 'di ba? May gift na tinatawag, halimbawa katulad ng ability na umawit, 'di ba? Nila Ate Ashley, nila Nika, 'di ba? Nila Pastor Art. That is your ability, 'di ba? Yan yung gift nyo. Gift mo yan naturally. Naturally na yan, pinanganak ka, nandiyan na, kaya mo na ka na umawit. Yan is gift mo yan. Okay? But spiritual gift is different between the gift and spiritual gift. Kailangan nyong ma-emphasize kung ano ang gift, 'di ba, na tinatawag sa spiritual gift. Okay? Kailangan alam niyo 'yon. At gusto rin ipaunawa sa atin ng Panginoon na iba ang listening sa hearing. Okay? Iba ang gustong makinig, gusto mo lang makinig kasi nga gusto mong makiisyoso, 'di ba? 'Di ba? Gusto mo lang ma-hear. Gusto mo siyang ma-hear kasi gusto mong marinig, kasi gusto mong makiisyoso, o gusto mong listening para talaga mainawaan mo yung salita ng Diyos. Okay? Because the word, may kalakip din na dalawang bagay. It is understanding and information na binibigay ng Diyos sa atin. Okay? So don't miss the opportunity na maipaunawa sa atin ng Panginoon kung ano yung gusto niyang ipahayag sa kanyang mga banal na salita. Okay? So, makikita natin sa Job, ito ay matandang Old Testament. Nasa Old Testament siya, ano po? Ang oldest account sa Genesis at Exodus, na sinulat ni Tatay Moises, di ba?
Yun yung oldest account. 'Di ba? Kaya nga kung merong book na luma, 'di ba? Kung merong oldest, isa 'yon ang Job. Isa ang Job sa oldest, 'di ba, na book sa Bible. Amen. Pero dito sa ano, kung dun sa kay Moises, dito naman sa Old Testament sa Job, makikita mo dito yung yung discerning God's voice. Kung paano mo ma-discern kung ito ay boses ng Lord, 'di ba? Ang naririnig mo. Kasi from the Old Testament, kilala nila ang boses ng Diyos. Amen? Ngayon kasing millennial natin, no? Sasabihin kong millennial, o ngayong panahon natin, di ba? Ang dami ng tao na nagsasabi, di ba, na naririnig ko yung boses ng Lord, di ba? Narinig ko sinabi ng ganito ng Lord sa akin, sinabi ng ganun sa akin, di ba? May mga vision, may mga gift tayo na hindi pinagdamot ng Panginoon. Amen? So, but, ang kailangan kasi sa mga gifting natin, disiplina sa sarili. No, hindi dahil pinakita sa'yo, sasabihin mo agad. No? Kaya nga yung ibang tao na pagbibintangan ka na witchcraft ka, demonyo ka, 'di ba? Ano pa ba? Masamang tao ka, ganyan ka pala, 'di ba? Na kasi nga hindi nga nila naaabot yung gift na meron ka. Pero ikaw naman na pinagkalooban ng spiritual gift, huwag ka namang masyadong extreme. Okay? Huwag kang masyadong extreme and excited. Kaya nga may mga mentors, may mga leaders, amen, na mag-a-ask ka, may mga pastors, 'di ba? Na kailangan mong makinig muna, kailangan mo makipag-usap muna sa kanila, 'di ba? Kung ano yung mga ano, kasi you don't have enough knowledge to understand kung ano yung mga tinatanggap ninyo. Kasi may mga knowledge and understanding na hindi pinagkaloob sa'yo, 'di ba? Na pinagkaloob sa kanila. Okay? To understand more, deeper, 'di ba? Sa ginagawa ng Diyos. Kaya nga hindi sa lahat ng tao, 'di ba? Yung mga tunay lang na tumanggap, doon nakikipag-usap ang Diyos. Okay? Kaya may tinawag tayong prophecy, 'di ba? Kaya may tinawag na prophesy and prophet. Prophesy is different to propeta, 'di ba? Kasi yung propeta, they are directly talking to the Lord. Diba? Direct yun. Direct na nakikipag-usap sila sa Diyos na nalalaman nila yung mga bagay before palang mangyari. Diba? Yung mga tao naman, they call prophesy, nagpa-prophesy sila, hindi ibig sabihin, kaya mong i-prophesy yung panaginip ng isang tao, ikaw ay propeta na. Diba? Kailangan nyo ding maintindihan yon. Diba? Kaya nga maraming laman ng hiwaga apan hiwaga ang salita ng Diyos. Miracle upon miracle upon miracle, wonders upon wonders and wonders, 'di ba? Power upon power upon power. Maraming theology na nag-aaral ng mga malalalim na ano na ang pwede lang nila ibigay sa iyo geography, anong Greek name ng ganito, ano to, 'di ba? Yung paghihimay-himay nila ng salita. But ang totoo, there's no power. Walang kapangyarihan doon. Kasi ang sekreto ng Panginoon, no, ipinakikita niya lang at pinaparanas lang niya sa mga taong naghahanap sa kanya. Na yung mga taong gustong alamin, 'di ba, yung hiwaga ng salita ng Diyos. Tingnan mo, may mga taong masyado silang knowledgeable through word, marami silang alam, pero may mga hiwaga na hindi nila alam. Kasi hindi pinaabot sa karunungan nila. Because my thought, sabi ng Lord, is higher than your thought. And your way, 'di ba, is different on my way. Amen? Kaya, ngayong umaga na to, pag-uusapan natin, 'di ba? Ibig sabihin na nakilala, kung ilang taon ng anghel, ganun din yung taon, 'di ba? Nung ginawa, mas matanda pa nung ginawa tong mundo. No po? Mas matanda pa sila. Okay? So, dito, makikita natin, ba't kailangan pa ng anghel? Samantalang, God is a Elohim. 'Di ba? Pag sinabing Elohim, it is a plural of God. Kasi tatlo sila in one, 'di ba? Yung original nun, 'di ba, is a man, sabing gano'n, 'di ba? In Genesis 1, 'di ba, ang word ay naging salita, ang Diyos ay, 'di ba, gano'n, ang ano niya, 'di ba, gano'n yung pagkakasabi sa Bible, 'di ba? The word is God. 'Di ba? Doon nila sinimulan sa pamamagitan ng word, 'di ba? And then nagkatawang lupa, 'di ba? But he is God. Okay? He is God. He is omnipresent. He is omnipotent. He is all-knowing God. Okay? Kaya, makikita nyo doon, bakit kailangan pa ng anghel?
'Di ba? Ba't ka kailanganin pa ng anghel ng Lord? Eh, omnipotent na nga siya. Hindi ba kayo nagtataka? Omnipresent na siya. 'Di ba? He is all-knowing God. Bakit pa siya lilikha ng anghel? Amen? Di kayo nagtaka? Hindi nyo po ba natanong yan sa sarili nyo? Oo nga, Lord, ano? Kung ikaw ay all-knowing God, di ba? Alam mo lahat ng nangyayari sa mundo dahil ikaw ang gumawa. Ikaw ay omnipresent. Kahit saan kami magpunta, nandun ka rin. Di ba? Nandun ka. Hindi kami makapagtatago. Kasi kahit saan kami magpunta, nandun ka. Di ba? So bakit ka pa lumikha? Di ba? Bakit ka pa lumikha ng mga anghel kung lahat naman alam mo na? Di ba? Alam mo na. So bakit may angelic beam? Di ba? Alam nyo ba na ang mga anghel may kanya-kanya din silang degree, 'di ba? May mga cherubim, may mga tinatawag, may mga angelic being, may mga principal, may mga authority, may mga throne. Amen? Alam niyo ba 'yon? Na ganun, maraming posisyon ang mga anghel. Kaya nga ang prince ng mga anghel si Michael at saka si Gabriel, no? Powerful sila. They are powerful. Si Lucifer bago siya pumunta sa impyerno, he is a worshipper. 'Di ba? He is a worshipper. So, ang pinag-uusapan natin dito, hindi natin pinag-uusapan yung mga demonyong mga anghel. Okay? Ang pinag-uusapan natin dito, yung pure and holy angels. Okay? Kaya wag po kayong maligaw. Sinabi ko lang sa inyo si Lucifer kasi dito sa pinag-uusapan natin, 'di ba tinawag nga siya talagang sons of morning or morning star ang tawag din sa kanya, 'di ba? Sa Bible. Ngayon, ibig sabihin ba ang anghel, 'di ba? Hindi sila nagkakasala. So ibig sabihin po ang anghel nagkakasala rin. Bakit? Bakit ko sasabihin? Bakit tinapon si Lucifer sa impyerno? 'Di ba nagkaroon ng pride? Amen? Nagkaroon siya ng pride, no? So dito, ang mga angel, they are holy and pure. No? 'Yun ang tawag sa kanila. They are holy and pure. And they are eternal. No? Hindi ko sinabi at hindi sinasabi ng Panginoon sa atin na hindi sila pwedeng magkasala. They have ability na magkaroon ng pagkakasala. Kaya nga tinapon si Lucifer sa impyerno. Kasi nagkaroon siya ng pagkakasala. Amen? So, purihin po ang Panginoon kasi dito, pinapaalam sa atin ng Panginoon yung mga pwedeng mangyari. Tingnan nyo, ang love ng Lord, na po, kahit sa mga anghel, nandun din yung pagmamahal niya. Kasi meron din silang free will. Ang free will kasi, ibig sabihin yan, that is the love of the Lord. Diba? The love of the Lord kasi nga, dahil mahal ka niya, ikaw ang mamimili. Diba? May kakayahan ka na mamili kung anong gusto mo. May kakayahan ka magdesisyon para sa sarili mo. Diba? Walang nagligtas sa'yo kung hindi mo dinisyonan na magkaroon ng salvation. Kasi kahit gaano pa kagaling ang guro mo, ang mentor mo, ang pastor mo, pag hindi ka magdesisyon sa sarili mo, walang makapagliligtas sa'yo, kapatid. Diba? Ikaw lang ang makapagdidesisyon yan dahil ikaw ang magbabaguhin ng Panginoon. Hindi ang magdidesisyon sa'yo asawa mo, hindi ang biyanan mo, hindi ang anak mo, hindi ang kapwa mo ka-church, hindi sila. Lahat ng bagay based on spiritual is your decision. Your decision. Diba? May mga bagay na boundary din ang mga tao hanggang saan lang nila tayo pwedeng pakialaman. Kaya nga may mga spiritual mother, spiritual father, spiritual pastors, diba? Pwede ka nilang pakialaman kasi kung bibigyan mo sila ng legality to touch your private life. Kasi kapag hindi nagkaroon sila ng legality to touch your private life, they cannot lead you, guide you, or direct you. Diba? Kasi you need spiritual to grow spiritual. Okay? So, kung ikaw ay ka-church, kaya nga sabi ng Lord, magpaalalahanan kayo. Diba? This is part of spiritual realm. Diba? Ito yung part na spiritual realm to grow kapag may gift ka ng spiritual gift. You will never know kung walang gumagabay sa'yo. Kaya, totoo po na till now, there is a prophet. Kaya may propeta po, pero huwag kayong malito between na marunong mag-prophesy and propeta. Kasi ang propeta, direct silang nakikipag-usap sa Panginoon. For example na lang po, no? Si Samuel. Si Samuel ay prophet. Okay? He is directly kinakausap ng Lord. Si Elijah ay propeta din. Direct siyang kinakausap ng Lord. Elijah, sabihin mo kay ganito, dudugtungan ko yung buhay niya, kung di ako nagkakamali, o si Elisha pala yun, no? Diba?
Direct sila nakikipag-usap. Moises din, 'di ba? Si Moises is the major prophet na kinakuusap ng Lord through the bush, 'di ba? Kaya sila tinawag na propeta kasi naririnig nila ang boses ng Lord directly. Hindi na kailangan sumalin-salin pa sa iba, hindi niya kailangan managinip, hindi niya kailangan. He know. Because he know. Kasi nakakausap niya ang Diyos directly. There is office, may opisina sila doon na nakapag-uusap sila directly sa Diyos. Kapag ang prophesy naman, no? Katulad ni Joseph the Dreamer, 'di ba? Si Joseph the Dreamer, he is not a prophet. Hindi siya propeta, mga kapatid, kung kayo ay nagbabasa ng Bible. Okay? He is not a prophet. Pero, nababasa niya ang panaginip. Pero hindi siya tinawag na propeta. Huwag kayong malito. Kaya yung mga generation natin ngayon, ang dami kasing nagkiklaim na propeta sila kahit alam lang nila marunong lang sila magbasa ng dream, propeta ka na. No! There is different degree between prophet at prophecy. Huwag kayong malilito. Okay? Kasi ang prophet, kaya niyang galawin ang 4, 'di ba? Ang 5 minister ng Lord, kaya niyang galawin 'yan pag siya ang propeta. Kaya niyang galawin ang pastor, kaya niyang galawin ang teacher, evangelist, 'di ba? Kaya niyang galawin 'yon. 'Di ba po? Kaya siya prophet. Kaya nga tingnan mo, 'di ba si Samuel, hindi naman yan talaga nakakausap ni kung hindi siya, 'di ba? Kahit nga anointed na si David noon, hindi niya exactly nakakausap kung hindi muna kay Samuel nung inanoint siya, 'di ba? Ganun ang hindi nila nakakausap. Only the prophet, 'di ba? The prophet ang unang dumadaan kay Samuel. Kaya nga kahit hindi sabihin ni David na nagkasala siya, direct na nakausap ng Diyos ni Samuel, yung kabit mo nga si Bathsheba, pinatay mo si ganito. Alam ni Samuel, 'di ba? Alam ni Samuel. Ba't alam ni Samuel? Kasi direct nga niya nakakausap ang Diyos. Okay? So, bakit natin pinag-uusapan 'yon? Because ang angel is ginagamit din ng Lord as a messenger. Okay? So they are eternal, they are creation for everlasting. Ang devil, they don't have everlasting life. Okay? Ang demonyo, ang mga anghel na nalaglag sa nakasama, 'di ba? Kasi may mga, tingnan mo, bakit nagkaroon ng mga alagad si Lucifer? 'Di ba? Ibig sabihin may mga anghel din na nalaglag, na fallen angel, 'di ba? It is written, there is fallen angel na kasama ni Lucifer. 'Di ba? So may abilidad na magkasala ang anghel, pero wala silang abilidad na magkaroon ng eternal life except sa iyo at sa akin. Okay? 'Di ba po? Yun yung nila. So, kaya nga dito, pinapaalam sa atin ng Panginoon po, bakit, kung siya nga ay all-knowing God, bakit kailangan ng Lord ng army? 'Di ba? Ba't kailangan niya pa ng army of angel? 'Di ba? Bakit kailangan niya pa tong mga to para magprotekta? 'Di ba? Para magprotekta, siya nga ang protector. 'Di ba? He is a direct siyang protector, 'di ba? 'Di ba po, I am your refuge, sabi niya. I am your protector, sabi niya. So dito, nakikita natin na ang duty nila is to depend, 'di ba? Depensahan, 'di ba? Ang duty ng anghel is to depend, 'di ba? Pero wala silang trabaho sa langit. Nagets niyo po 'yung sinasabi ko? Inutusan sila na magprotekta, pero sa langit wala naman talaga silang totoong trabaho. 'Di ba? Kasi sa langit, bakit ko po sinabi na wala silang trabaho sa langit? Kasi sa langit, wala silang poprotektahan doon. Kasi they are all holy. Tama? Lahat sila holy doon. Anong ingatan nila sa langit? Di ba? Wala. Pero, they are special. Di ba? In-special silang creator ng Lord. Ibig sabihin, there is a purpose. So, what is their purpose? Amen? So, ang primary function dito, ang angel is our messenger. Okay? Ito naman yung pinapaalam ng Lord sa atin. They are messenger, katulad sila ng mailman. Okay? They are mailman, pero wala silang mail. Nagets nyo? Mailman sila, pero wala silang letter na binibigay sa'yo. Dadalawin ka lang nila sa bahay, pinoprotektahan nila, di ba? God, di ba, sabi sa Psalm 91, magdadala siya ng mga hukbo, ng mga anghel, di ba? Para ingatan ka. 'Di ba? Manahan sa'yo. 'Di ba? Pero wala silang dalang paper katulad ng mailman. Okay? So, kasi kaya hindi na kailangan ng Lord, 'di ba? God doesn't need anyone to deliver, 'di ba? But still God created them.
Hindi kailangan mag-deliver ng Diyos mismo sa'yo, pero God created angel to protect you. 'Di ba? At mag-deliver ng word sa'yo. Kaya nga, 'di ba, doon kay Elijah, nung panahon ng Old Testament, Elijah, yung anghel nag-deliver ng pagkain kay Elijah. 'Di ba? Siya ang naghatid ng pagkain kay Elijah. 'Di ba? Maiintindihan nyo lang to kung nagbabasa po kayo ng Bible. Kaya nga dapat mag-unawaan po tayo na basahin ninyo. Hindi lang kayo tinawag na Kristiyano. Dapat nagbabasa kayo, inaalam natin ang hiwaga ng salita ng Lord. Okay? So from the Old Testament, there is angel. Kahit nga nung sabi pa nga ni ni Elijah, Lord, buksan mo yung mata ni Elisha para makita niya yung batalyon na nagpoprotekta sa atin. Kaya nung binuksan ni Yahweh yung mata ni Elisha, no? Ni Elisha, nakita niya yung mga hukbo ng mga anghel na nakapaligid sa kanila, kaya hindi siya natakot. 'Di ba? May army ang Lord. 'Di ba, na sinesend sa atin to protect us. 'Di ba? Kaya sinesend ni mga anghel para ingatan tayo, hindi na kailangan, 'di ba? Kahit na even we call God as omnipotent God, alam niya ang nangyari sa bawat piraso ng tao sa mundong ito at nag-create siya ng mga anghel to protect us. Sinesend niya yung mga yon. Amen? 'Di ba? Inuutusan niya, no? They are mailman but no mail. Pero, 'di ba, they are protector, 'di ba, na nagpoprotekta sa iyo, pero hindi sila katulad ng mga ng mga pulis, 'di ba? Pero naiingatan ka nila sa mga imposibleng kaparaanan ng Lord. That is spiritual realm. No? May spiritual realm na hindi mo nakikita na dapat pala nadapa ka na kanina, pero dahil may angel na inutusan ng Lord, ilihis mo yung bato na yan kasi madadapay anak ko, pag nadapa siya, mauuntog yung ulo niya dyan, magkakaroon siya ng amnesia. O, halimbawa, ganun lang po, no? No? Bago pa mangyari, may gumaguide sa'yo. No po? May gumaguide sa'yo. So, pakibasa nga po yung Hebreo 1 hanggang 14. Hindi nakaabot si Kuya Rico dun sa first Kuya, kung ilang taon na ang angel, malalaman mo siya before the creation of the world, ay Kuya Rico, nandun na po ang angel. Makikita mo siya sa Job 38, 1 hanggang 7, no? Sa 7, makikita mo na pinoform pa lang ang mundo, nagre-rejoice po yung mga anghel. So, from the beginning, nandun na po yung mga anghel. Yun yung taon na inano ng Lord. Sige po, Nay, para po sa Hebreo 1 hanggang 14. Amen. Praise God. Ang sabi po dito, nagsalita ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak. Noong una, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit ngayon, siya ay nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa pamamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sansinukob at siya ang itinalaga niyang magmay-ari ng lahat ng bagay. Ang anak ang maningning na sinag ng Diyos. Ay, kulang pala. Praise God. Teka lang. Sabi nga dito, sa pamamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sanlibutan at siya ang itinalaga niyang may-ari ng lahat ng bagay. 3. Ang anak ang maningning na sinag ng Diyos sapagkat kung ano ang Diyos ay gayon din ang anak. Siya ang nag-iingat sa sinukob sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya ay lumuklok sa kanan ng Diyos, ang makapangyarihan sa lahat. Ang kahigtan ng anak sa mga anghel at kung paanong higit na di hamak ang pangalang ibinigay ng Diyos sa anak, gayon din kaya kahigit na di hamak sa mga anghel, sapagkat hindi kailanman sinabi ng Diyos sa sino mang anghel, ikaw ang aking anak, ako ang iyong ama. Hindi rin niya sinabi na sa kanino man sa mga anghel, ako'y magiging kanyang ama at siya'y magiging anak ko. At nang susuguin na ng Diyos ang kanyang bugtong na anak,
sa sanlibutan ay sinabi niya, dapat siyang sambahin ng lahat ng anghel ng Diyos. Tungkol naman sa mga anghel ay sinabi niya, ginawa niyang hangin ang kanyang mga anghel at ningas ng apoy ang kanyang mga lingkod. Ngunit tungkol sa anak ay sinabi niya, ang iyong trono o Diyos ay magpakailanpaman. Ikaw ay maghaharing may katarungan. Kinalulugdan mo ang paggawa ng matuwid, ngunit ang pagsuway ay kinamumuhian. Kaya't hinirang ka ng Diyos na iyong Diyos at pinuspos ng kagalakan higit sa mga kasama mo. Then, sinabi pa rin niya, ikaw, Panginoon, ang lumikha ng sangkalupaan at ang iyong kamay ang gumawa ng sangkalangitan. Ang mga ito'y pawang mapaparam, ngunit mananatili ka magpakailanman. Maluluma silang lahat gaya ng kasuotan. 12, at babalumbunin mo gaya ng isang balabal. At tulad ng damit, siya ay papalitan, subalit ikaw ay mananatiling ikaw at hindi tatanda o mamamatay man. 13, kailan may hindi sinabi ng Diyos sa kanino man sa mga anghel, maupo ka sa aking kanan hanggang lubusan kong mapasuko sa iyo ang mga kaaway mo. 14, ano ang mga anghel? Kung gayon, sila'y mga espiritong naglilingkod sa Diyos at mga sinusugo niya upang tumulong sa mga maliligtas. Purihin ang Diyos. Amen. Grabe, no? Grabe, no? Ang laki pala ng, ng ginagawa ng anghel sa atin. Na po dito makikita niyo sa Hebrew 1, what is their purpose? They are messenger, 'di ba? Una, messenger sila, no? Katulad nga po na sinabi ko sa kanila, kahit hindi sila mailman, nagdadala sila ng message sa atin, no? Dinideliver din sila ng Lord as a battalion army para ipagtanggol sa tayo sa mga kaaway natin, no po? Pero dito makikita ninyo kahit nga, 'di ba sabi niya dito noon, ang ginagamit ng Lord sa mga ninuno ninyo, prophet, 'di ba? Kaya natin na pag-usapay propeta kanina at many time of various, 'di ba? Bakit po sinabi 'yon? Ginamit din ng donkey, 'di ba? Pinagsalita niya ang donkey. Natatandaan niyo po kay Balaam noon, 'di ba? 'Di ba? Propeta si Balaam, tas pinagsalita niya, 'di ba? Kaya nga po, hindi dahil hindi mo nararanasan, hindi ibig sabihin hindi totoo. Okay? Kaya kung hindi sa inyo binigay yung mga gift, 'di ba? Ng spiritual gift, hindi ibig sabihin sinungaling yung mga tao. Pero dapat may discerning ka. Okay? Kaya nga, 'di ba noon kahit naririnig nila ang tinig ng Lord kulog, alam nilang Diyos 'yon. 'Di ba? Kasi bakit? Kinikilala kasi dapat natin ang Diyos. No? Ngayong henerasyon natin, po, ignorance killing the church. No? Yung mga kaignorantihan ng mga Kristiyano ngayon, yun ang pumapatay. 'Di ba? Kaya nga sabi, ano sabi ng Panginoon sa atin? 'Di ba? Yung lack of knowledge natin ang nagbibigay sa atin ng ignorance, 'di ba? Kaya anong nangyayari sa atin? 'Di ba? You will perish. Sabi ng Lord, tama po ba? 'Di ba? Kapag pala hindi mo alam ang sekreto ng word ng Lord, okay? Pwede kang ma-perish. Hindi dahil hindi ka nagrepent, kundi dahil hindi ka marunong. Hindi mo alam at hindi mo inaalam. Hindi mo nauunawaan at wala kang impormasyon. Amen? Diba? Pwede ka rin palang mapahamak dahil sa kakulangan ng karunungan mo. Dahil okay ka na okay ka lang. Amen? Diba? Kaya sabi niya, ignorance killing the church. 'Di ba? Kaya dahil by grace, mercy, 'di ba? Reconciliation, repentance, and salvation, yun yung binibigay ng Lord sa atin to redeem us. No? Hindi rin niya pinagkakaitang wisdom. Sabi nga niya, hingin mo. Kung kulang ka ng karunungan, hingin mo. 'Di ba? Pero dito sa nabasa ni Nanay, sa Hebrew 1, bakit kino-compare si God sa angel? 'Di ba? Nabasa nyo? 'Di ba? Bakit kino-compare siya sa angel? Pinapakita lang dito, 'di ba, that God is more superior than angels.
'Di ba? Mas mataas sila sa angel. They communicate, 'di ba? Nagko-communicate ang mga angel sa tao. No po? Minsan ang tawag nila, no, pag inano nyo po, inaral nyo ang Bible, minsan ang tawag nila sa angel, man or angel. No po? Nung si Adam po, ano, 'di ba unang binuhay siya ng Lord? No po? Kung mababasa niyo po sa Genesis, hindi siya tinawag na anak ng Diyos. Kung mapapansin niyo lang po kung kayo, kinukumpara niyo lang, no? Hindi siya tinawag na anak ng Diyos. Ang tawag sa kanya, God created Adam. Ganun lang. 'Di ba? God created Adam. Totoo po ba yung sinasabi ng Lord sa atin? 'Di ba? Hindi niya tinawag na anak. Okay? But you know what is your difference between you and Adam? He called you daughter. He called you son. Amen? Kaya pinapaunawa ko sa inyo, no, pinapaunawa sa atin ng Panginoon dito that we are better than them. Mas malakas tayo ngayon kung mauunawaan nyo lang yung power. Okay? Kasi anak ka na ng Diyos. Kaya nga you're above angel na eh. 'Di ba? Bakit? Because of Jesus, hindi dahil sa'yo. Okay? Because of the power of Jesus, kaya ka nakapagkukuman. Kung tunay kang tumanggap sa Diyos. No? Kasi kung hindi ka tunay na tumanggap, you cannot command them. You cannot command the angel kung hindi ka totoong tumanggap na linggo ka lang Kristiyano pero yung Monday mo tsaka Saturday mo demonyo ka. Ugaling demonyo, 'di ba? Makasalanan, hindi ganoon. No? Kasi kung nagkakaroon ka ng mistake, sabi nga kung taga-Amerika ka, 'di ba? At pumunta ka dito sa Amerika, 'di ba? Ibig sabihin dumalaw lang ako, 'di ba? 'Yun yung tinatawag na mistake. Pero kung nanirahan ako doon sa kasalanan, ang tawag na sa akin sinner. Makasalanan ako. Okay, that is the difference. Kapag naninirahan ka sa Pilipinas, you are Filipino. Kapag naninirahan ako sa African, I am African. Pero pag nanirahan ako sa kasalanan, I am a sinner. Tama, mali? 'Di ba? Kaya lang dito sa mundo natin, ini-excusean pa. May excuse pa. Ang daming excuse. Walang ganun. Kaya nga nagiging ignorante tayo eh. 'Di ba? Pwedeng magkamali ka, oo. Pero yung nanahan ka, hindi pwede 'yun. 'Di ba? Hindi pwede 'yun. Kaya dito, no, kaya nga tinatawag natin tunay na Kristiyano kasi ikaw lang magkakaroon ng kapangyarihan na makapagpasunod ng angel kapag nasa iyo ang Holy Spirit. Amen? Magkakaroon ka ng abilidad. Hindi nyo ba napansin sa binasa ni nanay sa Hebreo 1, bulay-bulay nyo po, yung anghel hindi rin tinawag na anak. Hindi siya tinawag na son. Amen? 'Di ba? Pero pure ang Holy Spirit, 'di ba? Pero hindi siya tinawag na anak. 'Di ba? They are holy angel pero hindi sila tinawag na anak. Pero ikaw, pinapagimbanal ka pa lang, sinasanctify ka pa lang, anak ang tawag sa iyo. 'Di ba? Kasi habang nabubuhay ka, you're in the journey. 'Di ba? Pero anak na ang tawag sa iyo because of Jesus Christ. Okay, wag niyo makakalimutan 'yan eh. It's only because of Jesus. Kaya ka may relasyon. 'Di ba? Kaya makikita nyo dito, ano sabi doon sa 'di ba? Pinapakita dito na mas mataas ang Diyos. He is superior than angel. 'Di ba? Hindi siya katulad ng anghel. 'Di ba? Firstborn siya. Kaya dito sinasabi niya sa atin, anong pagkakaiba ng angel at spirit? No? Kung makikita nyo, ang angel pala, tumutulong pala sa atin ang angel na mag-minister. Nakita nyo? 'Di ba? Makikita mo doon, sabi niya, are not all angel ministering spirits sent serve those who will inherit salvation. Tinuturuan pala tayo mag-minister ng Lord. Ay, ng angel. No, yung angel, tinuturuan niya din tayo mag-minister. Yun ang assignment niya sa atin. 'Di ba? Kaya nga noon tingnan niyo sinesend kay dun sa tatay ni John the Baptist, anghel muna si Gabriel, 'di ba? Kay Daniel din si Michael, 'di ba? May assignment sila na nagse-send sa atin to minister. Tinutulungan niya tayo, no? So ibig sabihin pala, yung Espiritu Santo na nasa katawan mo, siya yung nagli-lead sa iyo. Na po, nagli-lead leader ang spirit eh. Hindi pwedeng mas maging ahead sa kanya ang anghel. Pero, ang angel ang nagmi-ministry.
nagmi-minister, no? Nagmi-minister siya, tinuturuan, kaya tingnan niyo po, nung tinukso daw si Jesus Christ, 'di ba sa Matthew 4, no, makikita mo doon 10 hanggang 11,